Magandang araw sa inyong lahat ng mag-aaral sa ika-10 bitang. So ngayong araw na ito, ating tatalakayin ang unang aralin para sa unang markahan sa edukasyon sa pagpapakatao. Handa ka na bang makinig at matuto? Umpisahan natin ang ating talakayan. Ang ating tatalakayin ngayon ay ang mataas na gamit at tumuhin ng isip at kilos loob. Handa ka na, ikaw sana'y makinig at matuto. Mayroon tayong isang layunin para sa araling ito at ito ay natutukoy ang mataas na gamit at tumuhin ng isip at kilos loob. So, sa araling ito, ay ikaw bilang isang mag-aaral ay dapat mong ma-achieve ang layunin ito na ikaw ay matutukoy mo ang mataas na gamit at tumuhin ng isip at kilos loob. Okay, bago natin umpisahan ang ating talakayan, magkakaroon muna tayo ng pagtatasa. Okay, ito ay tama o mali. Babasahin natin ang bawat item at tutukuyin natin kung ang mga ito ba ay tama o mali tungkol sa binasang salaysay tungkol sa mataas na gamit at tumuhin ng isip at kilos loob at ito ay isusulat mo sa iyong sagutang papel. Okay, bibigyan ko kayo ng 5 minuto para sagutan ang pagtatasang ito. Okay? Tapos na ninyong nasagutan ang pagtatasa. Pero mamaya, titingnan natin kung inyong mga sagot ba ay tama base sa ating matatalakay na aralin ngayon. Okay, tanong. Naaalala mo pa ba ang linyang nakasulat sa screen kung ikaw ay nasa ika-7 baitang pa lamang sa edukasyon sa pagpapakatao? Okay, sabi dyan, ang tao ay nilikha ayon sa wangis ng Diyos, kaya't siya ay tinatawag na kanyang obra maestra. Ano ang pagkakaunawa mo sa kahulugan nito? Okay, so I will try to explain it to you. Makinig mabuti. Ang pagkakalikha ayon sa wangis ng Diyos ay nangangahulugan na ang tao ay may mga katangian tulad ng katangiang taglay niya. Binigyan niya ang tao ng kakayahang tungkol sa mabuti at sa masama. Ang kanyang konsensya ay indikasyon ng naturang orihinal na katayuan ito. Okay? So kaya tinatawag tayong obra maestra ng Diyos. We are special. Sa lahat ng ginawa ng Diyos, lahat ng kanyang mga nilalang, ang tao lamang ang pinakamahalaga at pinaka-special sa kanyang mga mata. Kaya tinatawag ka at tinatawag ako na kanyang obra maestra. Okay, ngayon, titingnan natin ang larawan na nakikita mo sa screen. Makikita mo ang isang babala na ang nakasulat ay bawal umihi dito. At makikita mo rin sa larawan ang isang lalaki na umiihi at ang isang aso na umiihi din. Okay, tanong. Ano kaya ang tugon ng tao sa babala base sa larawang iyong nakikita? Makikita natin na ang lalaki kahit alam niya na ipinagbabawal ang pag-ihi sa lugar na iyan, ginawa pa rin niya. Hindi niya sinunod ang nasabing babala. Okay? So yan ang ating nakikita. Pangalawang tanong, ano kaya ang tugon ng aso sa babala? Okay. Of course, base sa ating nakikita, ang aso din ay hindi sumunod sa babala. Diba? So ang ginawa ng aso ay kagaya din ng ginawa ng tao. Ang tanong pangatlo, bakit ang tao ay pinili niyang hindi sundin ang babala? May kakayahan kaya siyang sundin ito? How about ang aso? Bakit hindi niya sinunod ang babala? May kakayahan kaya siyang sundin ito? Okay.
So ang kakayahang gumawa ng malayang pagpili ay isa pang sumasalamin sa paglalang sa tao na kawangis ng Diyos. Ang mga katangian at kakayahang ito ang nagkakaiba ng tao sa iba pang nilikha ng Diyos. Kaya, mahalagang maging malinaw sa iyo ang pagkakaiba mo bilang tao sa hayop at maging matatag ang pagkaunawa rito upang mabigyang direksyon ng iyong kilos at malinaw kung sino ka bilang tao. Okay? Okay, titingnan natin at babalikan yung larawan kanina, yung may lalaki na umihi at may isang hayop na umihi din. Okay, unang tanong, ano ang mayroon sa bawat isa upang makita ang babala? Of course, di ba? Ang tao ay may mata at ang hayop din ay may mata. Okay? So sa pangalawang tanong, ano ang kakayahang taglay ng bawat isa upang maunawaan ang sinasabi ng babala? Okay, so of course, sa tao, para maunawaan niya ang sinasabi ng babala, siya ay may isip. Samantalang ang hayop, hindi siya makakaunawa sa babala dahil wala siyang isip, kahit may mga mata siya. Okay, number 3. Ano ang kakayahang taglay ng bawat isa upang sundin ang sinasabi ng babala? Okay, ang tao class, mayroon siyang kakayahang sumunod sa anumang nakikita sa babala dahil siya ay may kilos loob, samantalang ang hayop ay wala. Okay? Number 4, ano ang inaasahang magiging tugon ng bawat isa sa babala? Dahil ang tao ay may isip at kaya niyang umunawa at meron din siyang kilos loob na kaya niyang sumunod, inaasahan natin na kaya niyang sundin kung ano ang nakasulat sa babala. Samantalang ang hayop, dahil wala siyang isip at kilos loob, ito ay kanyang babaliwalain. Okay? At panghuling tanong, saan binabatay ang pagtugon ng bawat isa sa babala? Ipaliwanag. Now, ibinabatay ng tao ang pagtugon niya sa babala dahil siya ay mayroong pagpapahalaga, samantalang ang hayop ay wala. Okay? So that's the difference between the tao at hayop. Yun ang kanilang pagkakaiba. Okay? So now, titingnan natin ang kahulugan ng isip. Ano ba ang isip? Ang isip ay ang kakayahang alamin ang pood at diwa ng mga bagay at mag-isip. Okay? Ang isip rin ang may kapangyarihang maghusga, mangatwiran, sumuri, umalala, at unawain ang kahulugan ng mga bagay-bagay. At merong iba't ibang katawagan ang salitang isip, gaya ng katalinuhan o intellect, katwiran o reason, intellectual na kamalayan o intellectual consciousness, at intellectual na memorya o intellectual memory based sa kung paano ito ginamit sa bawat pagkakataon. Ano-ano ba ang gamit ng isip? Okay. So una, ang gamit ng isip ay upang umunawa. Pangalawa, sa pamamagitan ng isip, natututong kilalanin ng tao ang masama at mabuti, totoo at hindi, mahalaga at walang kabuluhang mga bagay. At pangatlo, sa pamamagitan din ng isip, napagtanto ng tao ang kanyang mga kahinaan at kakulangan. At ang panghuli, ang isip ang naghahanap ng katotohanan sa pamamagitan ng patuloy na pananaliksik. Kaya naman ang tunguhin ng isip ay katotohanan. Ang katotohanan ay natatagpuan sa pamamagitan ng patuloy na pananaliksik gamit hindi lamang ng isip, kundi pati na rin ang mga pandaman ng tao tulad ng paningin, pandinig, pangamoy, panlasa at pandama. Laging tandaan na ang tunguhin ng isip ay katotohanan.
Ano ang kilos loob? Ang kilos loob ay ang kapangyarihang magpasya, pumili at isakatuparan ang kanyang pinili. Ayon kay Santo Tomas de Aquino, ang kilos loob ay isang makatwirang pagkagusto o rational appetency dahil ito ay isang fakultad o faculty na nalulugod sa mabuti at umiiwas sa masama. Ang kilos loob ay nakasalalay sa ibinibigay na impormasyon ng isip. Sa makatwid, naiimpluwensyahan ng isip ang kilos loob. Dahil sa kilos loob, maaaring piliin ng tao na gumawa ng mabuti. Ano naman ang gamit ng kilos loob? Okay, malalaman natin. Ang gamit ng kilos loob ay kumilos o gumawa. Kapag ginagamit ng tao ang kanyang kapangyarihang pumili at gumawa ng tama, ipinapakita lamang niya ang kanyang mapanagutan o responsableng pagkilos. Kaya naman ang tunguhin ng kilos loob ay kabutihan, sapagkat ang kilos loob ay hindi lumalapit sa kasamaan, kaya't ang tanging tunguhin nito ay ang kabutihan. Sa tuwing gumagawa ang tao ng kabutihan, ito ay pagpapakita lamang ng responsable o mapanagutang pagkilos. Okay, tapos na ang ating talakayan. Kumuha ng isang buong papel at sagutan ang gawain 1. Ito ay ang paghahambing. Gamit ang Venn diagram, sagutan ang nakasulat sa screen. At para sa gawain to, basahin ang nasa screen at sagutan ang mga tanong. Panoorin ang link na ibinigay ko sa inyo. Makakatulong ito. Okay, salamat sa pakikinig. Paalam hanggang sa muli.